Kakalampas lang natin ng $1,000 sa ating Titans Against Blood Cancer fundraiser. Hindi ko kayo sapat na mapasasalamatan sa lahat ng nag-donate hanggang ngayon. Layunin nating makalikom ng $2,500 bago matapos ang buwan para makatulong maiwasan ang mga pagkawala gaya ng kay Sam Neil dahil sa sakit na ito. Kung matutulungan mo kaming maabot ang layunin, magiging alamat ka sa Dangerville. Maligayang pag-uwi mga residente. Ako nga pala si Alastair, bumabalik para sumisid sa mundo ng Monsterverse. Dahil gaya ng alam na marami sa inyo, ang susunod na kabanata sa Kaiju Cinematic Universe ay inilabas na sa anyo ng Kong vs Godzilla. Ang bagong kabanatang ito ay puno ng matitinding aksyon, pagbabalik ng mga paboritong kaiju ng mga tagahanga, kabilang na ang nag-iisang King of the Monsters at maaaring magbigay pa ng pahiwatig tungkol sa hinaharap ng Monsterverse. Iyon ay ang Godzilla x Kong Supernova. Kaya ngayon, titingnan natin ang kwento ng Kong versus Godzilla. Ano ang nangyari? Paano nito binago ang lore at may epekto ba ito sa natitirang prangkisa? Ibabahagi rin namin ang opinion namin tungkol sa ride, kaya abangan dito sa Dangerville. Kakalabas lang ng legendary ng Kong vs Godzilla The Ride na isang theme park attraction, pero nagkukwento rin ito ng isang bagong kwento na naganap pagkatapos ng mga pangyayari sa Godzilla x Kong The New Empire. Kung bahagi ito ng canon, may ilang interesanteng detalye na maaring magdulot ng mas malaking epekto sa hinaharap. Ngayon, babawasan ko ang pag-post ng mga larawan ng ride dahil ayaw ng legendary na makita ito ng iba. Madami pa akong masasabi dyan kapag ibinahagi ko opinion ko sa dulo na baka medyo maging rant na. Nagsisimula ang ride sa Monarch Outpost M42, isang bagong pasilidad ng Monarch na itinayo mismo sa ibabaw ng isa sa mga vile vortex ng Hollow Earth. Imbes na magpadala ng mga explorer sa natural na pasukan, gaya ng nakita na natin dati, ginawang kontroladong lagusan ng Monarch ang vortex. Sumasakay ang mga bisita sa mga in-upgrade na HEV na sasakyan na gawa para makaligtas sa matinding pagbabago ng grabidad sa Hollow Earth bago bumaba sa di kilalang lugar. Habang dumaraan ang mga sasakyan sa vortex, agad kang napapalibutan ng kakaibang hayop ng Hollow Earth. Lumilipad ang mga verticine at ang mga crystal crawler ay kumakapit sa lupa, pinapakita ang kakaibang mundo kumpara sa pasilidad ng Monarch na pinanggalingan mo. Sa malayo, nagtipon ang mga verticine sa isang dambuhalang bulkan na balot ng kristal. Dito nagsimula ang lahat ng kaguluhan. Biglang sumabog ang bulkan, ngunit hindi ito isang karaniwang pagsabog ng bulkan. Imbes na lava at abo, naglabas ito ng dambuhalang alon ng kumikislap na asul na enerhiya na kumalat sa buong Hollow Earth. Agad na naramdaman na may mali na parabang ang mismong pagsabog ay gumambala sa balansya ng ekosistema ng mga Titan. Pati si Doug ay hindi ligtas. Naglalakad-lakad siya malapit nang biglang tamaan siya ng isang fireball na galing sa pagsabog direkta sa kanyang ulo. Nakakatawa ito, nagbibigay ng saya bago magsimula ang aksyon ng mga kaiju. Nakita natin ang malaking animatronic na Kong na astig ang itsura. Parang naalala ko tuloy yung nasa Universal. Sumabog kaya napansin ni Kong at pumunta siya para malaman ang dahilan ng gulo. Habang umiikot siya, napansin niya ang kakaibang mga kristal na nakakalat sa paligid. Isa rito ay berde, pinulot at inusisa niya habang ang isa pa ay may kumikislap na asul na kristal sa mga batong nakapaligid. Binyak ni Kong ang bato na para bang sinusubukan niyang maintindihan kung ano ang mga kristal na ito o kung bakit bigla silang nagiging aktibo. Maaring dahil o hindi dahil papalapit na si Space Godzilla sa daigdig. Bagamat sandali lang ito, ipinapakita nito ang posibleng mas mahalaga ang ginagampanan ng mga kristal sa enerhiya ng Hollow Earth. Bago makapagsiyasat si Kong, inatake siya ng mga warbat. Nahuli sa pananambang ang mga hibs ng Monarch habang nilalabanan ni Kong ang dambuhalang mga ahas. Isang warbat ang biglang sumugod papunta sa sasakyan, kaya napilitan si Kong na hilain mismo ang isa sa mga hibs palayo sa panganib bago pa ito malamon ng buo. Kasabay nito, dumating si Zuko para tumulong, inihagis ang malalaking bato sa mga umaataking nilalang habang winawasak ni Kong ang isa sa kanila gamit ang kanyang lakas. Nagpatuloy ang habulan sa Hollow Earth habang umaakyat si Kong sa bundok, tumatalon sa bangin at nilalabanan ang mga warbat para protektahan ang ekspedisyon ng Monarch. Sa huli, nagtago ang Hives sa kalapit na kuweba pero hindi nagtatagal ang kaligtasan sa Hollow Earth. Sa kuweba, nakita ng mga bisita sina Sila at iba pang Titan na nagtatago sa mas malalim na lagusan habang may mga kumikislap na nilalang na parang gagamba sa mga pader. Gustong gusto ko ito.
Ipinapakita nitong ang Hollow Earth ay puno ng halimaw at kakaibang nilalang na ngayon lang natin natutuklasan. Isang warbat ang biglang bumangga at dumaan sa pader ng kuweba para maabot ang mga Hibs. Agad sinunggaban ni Kong ang warbat at marahas na pinukpok sa lupa bago pa man subukan ulit ng isa pang warbat ang ganoong taktika. Sa pagkakataong ito, basta na lang hinawakan ni Kong ang panga nito at pinunit, agad tinapos ang pag-atake. Pagkatapos talunin ang mga warbats, nagpatuloy ang ekspedisyon sa mas malalim na lupa at bigla nilang nakatagpo si Shimo. Sa ending ng Godzilla x Kong The New Empire, napalaya si Shimo mula sa kontrol ni Skull King nang masira ang kristal, kaya aasahan mong kalmado na siya. Gayunpaman, sa ride galit na galit si Shimo sa mga dahilan na tila napapahiwatig lang ng supernova. Agad niyang pinakawalan ang frostbite papunta sa mga Hibs, kaya napilit ang harangin ito ni Kong. Ginamit niya ang battle axe para harangin ang nagyaylong sinag, saka itinulak si Shimo palayo sa mga sasakyan. Matinding labanan ang naganap sa dalawang Titan at naglabas din ng ilang energy blast ang Hib ng Monarch kahit halatang walang epekto kumpara sa mga halimaw na naglalaban. Dahil sa matinding laban, nahulog silang lahat sa isang mapaminsalang vortex na nagdala sa kanila sa ibang bahagi ng mundo. Sa halip na mapunta sa isa pang kagubatan, napadpad sila sa loob ng Tila Seoul, South Korea na siya talagang tagpuan ng ride na ito at dito nagpatuloy ang labanan. Agad ibinaling ni Shimo ang atensyon sa mga vulnerableng Hibs. Pero bago pa siya makaatake, biglang sumugod si Godzilla sa labanan at binangga siya palayo sa mga tao. Ngayon, nagiging team up ito na gustong makita ng mga tagahanga. Magkasama na ngayong lumalaban sina Kong at Godzilla kay Shimo. Kinuha ni Kong ang dalawang malalaking estrukturang parang tanker at ginamit na pamalo habang si Godzilla ay nag-charge ng atomic breath. Sumagot si Shimo ng isa pang frostbite kaya nagsalpukan ang dalawang sinad. At bago pa man madaig ni Shimo si Godzilla, pinigilan siya ni Kong sa pamamagitan ng paghampas sa kanya gamit ang kanyang battle axe. Pagkatapos, nagpakawala ulit ng sinag si Godzilla diretso sa palakol na nagbigay dito ng sobrang lakas katulad ng ginawa nila noong laban kay Mecha Godzilla. Iwinasiwas ni Kong ang pinalakas na sandata kay Shimo na naglabas ng malakas na shockwave at nagpabagsak sa kanya. Nagtapos sa laban at kanyang pananalasa. Pinayagan ang mga Hibs na makaligtas matapos maprotektahan ang Monarch at Hollow Earth mula sa kaguluhang dulot ng misteryosong pagsabog. Dito ko muna iwan ang kwento dahil dito nagsisimula ang kapanapanabik na mga pangyayari. Ipinakikilala ng ride ang misteryosong mga kristal, isang malakas na pagsabog ng di kilalang enerhiya at kakaibang bersyon ni Shimo kumpara sa huli nating pagkakita sa kanya. Sinabi ng legendary na nakipagtulungan sila sa mga gumawa ng atraksyon para siguraduhin na akma ang kwento sa Monsterverse continuity. Kaya mga ideya lang ba ito na ginawa para sa ride? O tahimik ba nilang inihahanda ang mas malaking bagay para sa Godzilla x Kong Supernova? Bago natin pag-usapan, mag-subscribe ka para maging residente ng Dangerville ngayon. 65% sa inyo hindi pa, kaya dawin mo na bago kakainin ni Godzilla. Ngayon, kapansin-pansin kung gaano kaimportante ang mga kristal sa kwento ng ride na ito. Makikita sa buong Hollow Earth ang mga kristal na nagbibigay liwanag, may radioactive na enerhiya at posibleng may mahiwagang katangian o kakayahang kontrolin ng isipan. Sa simula ng biyahe, habang nag-iimbestiga si Kong, nakita niya ang berdeng kristal. Ang pagtutok dito ay maaaring senyales na muli siyang kinokontrol ng kung anuman. Dahil kung di mo natatandaan, inutusan siya ni Skull King gamit ang kristal na telepatikong konektado sa kanya at nagdulot ng matinding sakit. At sa ride, nanalo lang sila sa laban nang may isang puwersang sapat na malakas para tila mapasuko siya. Iyon ang supercharged na palakol ni Kong, tanging kayang sumira sa kristal ng bagong imperyo. May balita na sa supernova, magkakaroon ng kakayahan ang mga kristal ni Space Godzilla na kontrolin ang isipan ng ibang Titan, hindi lang ng mas mahihinang uri, kundi pati na ang mga Alpha Titan. Sa katunayan, si Space Godzilla ay tila pinamumugaran ng mga kristal na nagbabago sa isipan ng mga Titan. Matagal nang sinasabi na ang mga kristal sa Hollow Earth ay may kaugnayan sa cosmic terror at ang kay Skull King ay konektado sa kakayahan niyang kontrolin ang isipan ng iba. Kaya, sa kaguluhan mula sa pagsabog ng bulkan, maaring pansamantalang na-infect si Shimo ng isa sa mga piraso ng kristal na ito dahilan para siya ay magwala. Nakalaya lang siya nang matanggal at mabasag ang kristal matapos ang matinding shockwave mula sa atake ni Kong.
Kung ito ay tama, maaring makakita pa tayo ng mas maraming Titan na may infect sa parehong paraan kung saan ang mga dati maamo at maging pala kaibigang halimaw ay tatalikod sa mga Alpha Titan at magiging mga maninira. Pero sino-sino kaya ang mga Titan na ito? Ipaalam niyo sa amin kung sino sa tingin nyo sa comment section sa ibaba. Ngayon, may ilang saloobin ako tungkol sa mismong ride, pero kailangan kong linawin na hindi ko pa nasusubukan ang ride. Hindi kami inimbita ng Legendary para subukan ito, kaya sa POV video lang sa YouTube ko ibinabatay ang lahat. Masasabi ko, yun na yun? Dahan-dahan ang paglipat mo sa mga screen. Para sa akin, medyo nakakadismaya ito, pero magandang CGI para sa ride. Ang ganda na pagkakagawa, parang sa pelikula. Wala akong reklamo. At mas astig si Kong dito kaysa dati, lumalaban siya ng mas mabilis at mas maliksi kaysa sa nakita natin sa New Empire. Pero hindi talaga bumabagay ang mga screen sa paligid at sobrang flat lang ng disenyo ng set. Maayos ang pasilidad ng Monarch pero paglipat nila sa Hollow Earth, pareho pa rin ang paligid. Parang kahon, may dagdag lang na batuhan at kristal. Ihambing ito sa ride sa Universal kung saan ang mga screen ay parang bahagi ng paligid at nakakatulong para mas maramdaman mong bahagi ka ng karanasan. Parang nanonood ka ng pelikula sa 12 screen habang dahan-dahan kang inililipat ng upuan parang chairlift. Mas maganda sana kung inayos pa nila ito. Ano to? Bakit ganito ang anggulo ng pwesto ng audience? Parang meme na nakaupo sa harap ng Oppenheimer, puro baba lang kita. Bakit hindi na lang 2 screen panuurin natin kahit pangit ang anggulo? Sana nilapit nila kotse sa gitna. Ang galing ng animatronics at astig makita si Sila ng malapitan kaya wala akong reklamo. Pero overall parang marami pa silang pwedeng gawin. Naiintindihan ko na hindi kasing laki ng budget ng Universal o Disney pero halos $40 milyong pa rin ang nagastos dito. Karamihan siguro sa animation. Mas astig sana kung maranasan ko ito ng personal at umaasa pa rin ako makapunta at baka magbago ang isip ko. Pero sa ngayon hindi ko maiwasang medyo mabigo sa ilang bahagi. Yung nag-post ng POV ng ride ay ginawang private ang video, kaya baka sinita sila ng Legendary. Pero hindi ito tulad ng pagnanakaw ng pelikula. Hindi mo ito madaling mapanood online, marentahan o sa sinehan. Kailangan gumastos ng libo-libo para maranasan ito, kaya luho ito na di abot ng marami. Yung pagbabanta ng strike o demanda dahil lang may nagbigay daan sa mga hindi kayang gumastos ng $3,000 para makapunta sa South Korea para manood, parang nakakabaliw para sa akin. Sa madaling sabi, maaring may ilang bagay sa ride na napapahiwatig tungkol sa mga mangyayari sa paparating na Godzilla x Kong Supernova kung saan ang mga kristal ni Space Godzilla ay maaring makahawa at makapagbago ng isipan ng mga dambuhalang Titan na dapat sana'y nagpoprotekta sa atin. Pero kung mangyayari nga ba ito, kailangan pa nating hintayin at tingnan. Pero ano sa tingin mo tungkol sa ride? Ipaalam mo sa amin sa comment section sa ibaba. Magbigay ng isang malakong na thumbs up para makatulong sa algorithm. Huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification button para maging residente ng Dangerville. Ako si Alastair at magkikita tayo muli mga residente sa susunod.